Ka-Express, kung meron mang hinihintay si Coach Tim Cone na hanggang ngayon ay hindi pa talaga nangyayari, ay ang makapaglaro ng sabay sina Kai Sotto at AJ Edo. Well, sabi mismo ni Coach Tim, ay malalaman lang niya at ng buong mundo kung gaano kalakas ng Gilas kapag nagsasabay ng maglalaro sina Kai at AJ. Isa sa mga pinaka-inaabangang eksena sa Gilas Pilipinas ay ang pagkakataon na magsabay sa court ang dalawang higante ng ating pambansang koponan, sina Kai Sotto at AJ Edo. Matagal na itong gustong makita ni Coach Tim, pero dahil sa iba't ibang aberya gaya ng injuries at availability issues, hindi pa ito tuluyang natutupad. Sa kabila nito, nananatiling mataas ang tiwala ni Coach Tim na kapag magsama na ang dalawang ito sa loob ng court, magbabago ang dynamics ng Gilas, lalo na sa depensa. Hindi basta-basta ang kombinasyon sina Kai at AJ. Si Kai na may 7'3" na taas at pambihirang skill set bilang isang stretch big ay kayang mag-shoot mula sa labas, mag-block ng tira at umagaw ng atensyon ng depensa ng kalaban. At sa AJ Edo naman, kahit mas mababa ng ilang pulgada kay Kai ay isang defensive anchor na may elite instincts sa rebounding at shot blocking. Magkaibang klase sila na big man, pero kapag pinagsama, kinukompleto nila ang isa't isa. Parang yin at yang. Isa ang scorer at rim protector, isa ang hustler at enforcer sa paint. Sa mga nakaraang tournaments ng Gilas, hindi pa natin nasaksihan ang full potential ng team dahil hindi pa nakapaglaro ng sabay. Laging may isang nawawala sa rotation. Minsan si AJ ang injured, minsan si Kai ang hindi available. At ayon kay Coach Tim Cone, ito ang isa sa mga what-ifs ng national team. Kasi kung maayos lang sana ang kalagayan ng dalawa, malamang ay ibang klaseng depensa ang makikita natin mula sa Gilas. Sa international stage, ang laki at athleticism ang malaking kalamangan. At kung may twin towers kang katulad ni Kai at AJ, hindi lang depensa ang magiging sandata mo, kundi intimidation factor sa loob ng paint. At kapag dumating ang araw na makumpleto na ang kombinasyon ni Kai at AJ sa loob ng court, tiyak na makikita natin ang isa sa pinakasulit na frontcourt duo sa Asia. So imagine mo na lang, ang kalaban na pipiliting pumasok sa loob, pero sasalubungin ng dalawang rim protectors na parehong may taas, wingspan at timing. Magbibigay ito ng kumpiyansa sa mga guards ng Gilas na bumanat sa perimeter defense dahil alam nilang may backup sila sa ilalim. At higit sa lahat, magkaroon na ng identity ang Gilas bilang isang defensive elite team, hindi lang umaasa sa opensa, kundi may pangharang sa lahat ng anggulo sa court. Well, hindi rin may kakailan na ang presensya ni Kai at AJ ay magbibigay ng bagong direksyon kay Coach Tim Cone sa pagbuo ng rotation at sistema. Mas magiging versatile ang kanyang pwedeng gamitin. Pwede siyang maglaro ng traditional big lineup o kahit small ball kung kinakailangan dahil may kakayahan ang dalawang big man na mag-adapt sa iba't ibang sitwasyon. Kung ang kalaban ay may malalaking import, may panapat ang Gilas. Kung mabilis ang laro, pwedeng sa AJ ang mag-adjust. May flexibility si Coach Tim na dati ay kulang sa team. Sa huli, hindi lang si Coach Tim ang nag-iintay sa pagsasama ng dalawang ito. Tayong mga Pinoy rin, lalo na tayo mga Ka-Express ay excited na masilayan ang tunay na person ng Gilas kung kailan magiging buo at malusog ang lineup. Ang Kai-AJ combo ay hindi lang simbolo ng taas at lakas, kundi pag-asa ng bansa na kayang makipagsabayan, lumaban at manalo sa international level. At kapag dumating ang tamang panahon, siguradong hindi lang si Coach Tim kundi buong Pilipinas ang magsasabi, eto na ang Gilas na hinihintay natin. And speaking of AJ Edo Ka-Express, isang malaking balita ang kumalat kamakailan. Nakakuha na naman siya ng panibagong kontrata sa Japan B-League matapos ang kanyang impressive performance sa Nagasaki Velka. Pumirma na ngayon si AJ Edo sa Gunma Crane Thunders para sa upcoming 2025-26 Japan B-League season. Isa itong patunay
na lalong tumitibay ang reputasyon ni Eiji Edo bilang isa sa mga pinakamahusay na interior defenders, hindi lang sa Japan kundi pati na rin sa buong Asia. At para sa isang Pinoy player na galing sa series of injuries, this move is a big step forward. Kung babalikan natin ang naging kampanya ni Eiji Edo sa Nagasaki Velka, masasabi natin isa yon sa mga breakout seasons ng isang Pinoy import sa Japan. Sa 59 out of 56 games na kanyang nilaro, consistent siyang nagbigay ng solid contributions, 5.6 points per game, team high 6 rebounds and 1.4 blocks. And take note, pangalawa siya sa buong Japan B-League pagdating sa shot blocking. Hindi na bago sa kanya ang depensang matatag, pero dito sa Japan, lalo siyang nag-evolve bilang perimeter rim protector. Parang sinasabi niya sa lahat ng teams, subukan niyong pumasok sa paint, pantay ako rito. Matatandaan na bago ang stint niya sa Nagasaki, si AJ ay unang naglaro sa Toyama Grouses noong 2023 to 24 season, pero hindi naging madali ang simula ng kanyang professional career. Nasaktan siya at 14 games lang ang kanyang nalaro noon. Akala ng ilan, baka maging hadlang ito sa kanyang career growth, pero pinatunayan niya na mali ang mga nagdududa. Sa Velka, nagpakitang gilas si Eiji Edo sa buong season at parang walang bakas ng injury. Kaya't hindi katakataka na maraming teams ang naging interesado sa kanya ngayong off-season. Ngayon nga, napili siya ng Gunma Crane Thunders, isang playoff-tested team na may winning record na 39-21 noong nakaraang season. Nakapasok sila sa playoffs bilang wildcard team pero hindi pinalad. Na-sweep sila sa first round ng San Enu Phoenix. Kaya ngayong darating na season, siguradong mas gutom sa tagumpay ang Gunma. Kaya nga nila kinuha si Eiji Edo para palakasin lalo ang kanilang depensa at bigyan ng mas sulit na presence sa loob ng paint. Hindi lang siya role player, inaasahan siyang maging game changer. Masasabi rin natin perfect timing ang paglipat na ito ni Eiji Edo sa Gunma kasi habang lalo siyang tumitibay sa international pro scene, kasabay rin itong napag-usapan siya bilang cornerstone ng Gilas Pilipinas. Alam natin kung gaano siya ka-importante sa ating national team, lalo na kung makakasama niya si Kai. Pero habang off-season pa at wala pang international duties, magandang training ground ang Gunma para kay AJ. Dito siya mas mahasa ang kanyang laro, lalo na ang mobility, toughness at consistency sa boards. Isa rin sa mga dapat abangan ng mga fans kung paano iangat ni AJ ang laro ng mga teammates niya sa Gunma. At eto ang Express Info na kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.